Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, August 13, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Mahigit 6 na trilyong pisong proposed budget para sa 2026. Isinumite na ng Marcos administration sa Kongreso. Batas sa pagpapaliban ng BSKE at pagpapalawig ng termino ng barangay officials. Pirmado na ni PBBM. Discounted beep cards para sa mga estudyante, senior at PWD ilulunsad na sa Setyembre. PIDEA, nagbabala laban sa mapanganib na sigarilyong kung tawagin ay tuklaw. Hindi makatarungang pagpapadeport ng US authorities sa ilang Pinoy seafarers. Kinastigo sa Senado. Sa showbiz, silipin ang trailer ng short film ni Liza ng Blackpink at Japanese actor Kentaro Sakaguchi. At Nadine Lustre sumabak sa pasarela training. Bakit? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naisumite na ng Marcos Jr. Administration sa Kamara ang panukalang budget para sa susunod na taon sa halagang 6.79 trilyon pesos. Mas mataas ito ng mahigit 400 bilyong piso sa kasalukuyang budget. Kabilang sa proposal ay mahigit 10 billion pesos na confidential funds para sa tanggapan ng Pangulo. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Opisyal nang tinanggap ng House of Representatives ang National Expenditure Program o 2026 NEP mula sa Department of Budget and Management. It amounts to 6.793 trillion pesos or equivalent to 22% of the gross domestic product. While this is 7.4% higher than this year's 6.326 trillion national budget, kabuuang 467 billion pesos ang itinaas ng 2026 budget proposal mula sa kasalukuyang budget. Naglaan ng confidential at intelligence funds sa Office of the President sa halagang 4.5 billion pesos na siyang pinakamataas na sinundan ng intelligence funds ng Department of National Defense sa halagang 1.9 billion pesos. Ang mga ahensya namang may pinakamataas na budget allocation ay ang Department of Education sa halagang 928.5 billion pesos, sinundan ng Public Works and Highways, Health, National Defense at Interior in Local Government. Hindi na naman pinaglaanan ng confidential funds ang Office of the Vice President. Ayon sa DBM, handa ang gabineteng depensahan sa Kongreso ang 2026 NEP. even as we strengthen the economy and strive to achieve the nation's full potential, we remain committed to reducing the budget deficit. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na magiging mas transparent sa publiko ang pagtalakay at deliberasyon sa national budget, kabilang ang bicameral conference. Aniya, aalisin na rin ang mga tinatawag na small committee meetings. We will invite civil society, people's organizations, and the private sector to join budget hearings. Ang pambansang budget ay hindi pag-aari ng mga politiko. Ito ay pera ng bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis. Sa nagdaang State of the Nation address, binalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mambabatas laban sa anumang budget insertions. Tiniyak ng liderato ng Kamara na bawat pahina ng NEP 2026 ay bubusisiin ng Committee on Appropriations sa pamumuno ni Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Walang hiningi ang Marcos Jr. Administration sa proposed 2026 national budget na pondo para sa kontrobersyal na ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program. Matatandaang wala ring alokasyon para sa AKAP sa isinumiting 2025 National Expenditure Program o NEP ng Budget Department. Pero sa bersyon ng General Appropriations Bill ay naglaan ang House of Representatives ng 39 billion pesos para sa naturang programa na kalaunan ay naibaba sa 26 billion pesos sa pinal na bersyon ng 2025 GAB. Gayunpaman, may pondo pa rin para sa mga ayuda ng pamahalaan sa susunod na taon sa pamamagitan niya ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program alinsunod sa batas, tupad ng DOLE at iba pang poverty alleviation programs. For NEP 2026, we provided a total budget of 112.997 billion pesos. So intact po yan para sa lahat ng recipients ng ating 4Ps. So, doon po sa AKAP, wala po yung AKAP sa budget ng DSWD for next year. Lusot na sa mataas na kapulungan ang Senate Concurrent Resolution No. 4 na layong palakasin ang transparency at accountability measures sa proseso ng pagpasa ng budget sa Kongreso. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, nakaangkla ang resolusyon sa pagsasapubliko ng mga dokumento sa bawat hakbang ng budget process mula committee reports, General Appropriations Bill at iba pa. Sa ngayon kasi, ang tanging available online ay ang Proposed National Expenditure Program o NEP mula sa panukalan ng Budget Department at ang aprobado at isinabatas na budget o yung General Appropriations Act. Bukas rin ng Senado na isapubliko ang bicameral conference. Sa panig naman ng Kamara, sinabi ng House Budget Committee Chair na tatalakayin pa kung paano ito gagawin. Sa August 18, nakatakdang simula ng House ang budget deliberations. In terms of the I guess the rules of engagement and the nuances in terms of the BICAM, ongoing pa po yung discussions. But the goal really is the BICAM would be mostly focused on reconciliation. Reconciliation meaning looking at the disagreeing provisions between the two chambers. And it's going to be, we're going to try to make it as open as possible. Maglalabas na ang Department of Transportation ng special beep cards para sa mga estudyante. Yan ang inanunsyo matapos ang reklamo sa mahabang pila sa MRT at LRT dahil sa pag-avail ng fare discount. Binalaan naman ng DOTR ang mga sindikatong sangkot sa pagho-hoard ng beep cards. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Goodbye bugnot at pawis sa pagpila ng mga commuter ng MRT at LRT stations, partikular na para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability o PWDs. Sa Setyembre, ilulunsad na ng Department of Transportation ang discounted beep cards na exclusive para sa kanila. Kung ikaw ay estudyante, starting September, pupunta ka sa kahit anong station in September, papakita mo ang iyong ID at right then and there, ipiprint ang iyong student beep card in every station sa MRT 3, LRT 1, and LRT 2. Sa special beep cards, automatic na ang 50% student discount, bagay na ikinatuwa ng mga estudyante. Malaking tipid po siya kasi bukod po sa students only po siya. Yung sa bayad po sa pamasahe, mas mabilis po yung pila kasi hindi na po need mag-fill out po ng form para po mapatunayan na student ka po for this year po. Mas okay siya kasi since yung mga student po is medyo pagka mga malilate na, kailangan po magmadali. Pero paalala ng DOTR, i-renew mo lang yan after every school year. Kailangan mong bumalik at kailangan mong ipakita ulit yung iyong valid student ID for the next year para makakuha ka ulit ng panibagong
student beep card. Hassle-free rin sa mga estudyante at maging senior citizen, gayon din ng PWDs na hindi na nila kailangan pang mag-fill out ng form para lang mabigyan ng discount sa pasahe. Samantala, nagbabala ang ahensya sa mga sindikatong nagho-hoard ng beep cards at ibinibenta ito sa mas mahal na presyo. Yung mga binabayaran nilang mga kababayan natin sa ilalim ng mga stasyon, mahuhuli na kayo. Pag nahuli kayo, kulong kayo. At yung mga sindikato behind this, pasensyahan tayo. Sa susunod na linggo, tinatayang 300,000 beep cards ang i-deliver sa LRT 1 and 2 at MRT 3. Ito'y para punan ng kakulangan sa mga ini-isyong beep card sa mga pasahero na matagal na nilang idinadaing. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Epektibo na ngayong araw ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Bulacan. Ayon sa Department of Agriculture, ang pagbebenta ng murang bigas sa Borol First Balagtas, Bulacan ay bahagi ng simultaneous pilot launching ng programa. Samantala, inaasahan naman na mas darami pa ang kadiwa outlet sa bansa sa susunod na buwan. Samantala, aabot sa 40 depektibong timbangan sa palengke sa Batangas City ang sinira ng Office of the City Market Administrator. Ayon sa market admin, ito ay upang matiyak na tama ang kinikilo at maging mas mataas ang kalidad ng produktong mabibili sa pamilihan sa naturang lugar. Giit naman ng lungsod, regular ang kanilang ginagawang surprise inspection sa mga palengke. Nagbabala ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA laban sa sigarilyong kung tawagin ay tuklaw na naglalaman ng anilay mapanganib na mga kemikal. Kasunod yan ang pagkakadiskubre nito sa loob ng Pilipinas sa unang pagkakataon kamakailan. Ayon sa PDEA, kulay itim at dark brown ang naturang sigarilyo na nakabalot sa dahon na kung tawagin naman ay Nicotiana rustiana. Naglalaman ito ng synthetic cannabinoid o yung kemikal na ginawa ng tao at ginaya sa epekto ng dahon ng marijuana. Isa itong uri ng ipinagbabawal na gamot na nagdudulot ng pangingisay oras na malanghap ng tao. Sa ngayon, tinutuntunan ng PDEA ang pinanggalingan ng tuklaw cigarettes matapos madiskubre ito sa Palawan ng Taguig City. Posible ring sindikato ang nasa likod ng naturang ilegal na sigarilyo. We are just waiting for one more test para magawa na po namin yung final report namin to be submitted with the Dangerous Drugs Board. And ang Dangerous Drugs Board po, they will come up with the regulation na it's either to ban this substance. Kasi yun nga ho, yung synthetic cannabinoid that is already prohibited based on the Commission on Narcotic Drugs. Final na, pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 12232 na magpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan elections. Mula sa orihinal na petsa nito, sa darating na Disyembre ay nakatakda na sa November 2026 ang susunod na BSKE. Ayon sa Pangulo, ito ay upang lalong mapaghandaan ng kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa October 13. Bukod sa pagre-reschedule ng BSKE, nakapaloob din sa batas ang termino ng barangay at SK officials na in-extend mula sa dating 3 taon lang ay 4 years na ang kanilang termino. Inasinayaan ni PBBM ang inaugurasyon ng bagong rehabilitate na Fishport Complex sa Iloilo City ngayong August 18. Or 13. Tampok sa 885 million peso rehab project ang modernong pasilidad at mas mataas na kapasidad para sa sektor ng pangingisda. Aabot sa 1,400 industry players ng Western Visayas ang inaasahang makikinabang sa naturang fishport para sa mas konektadong fishery supply chain mula yan sa karagatan hanggang sa mga palengke. Pangako naman ng Pangulo, magtatayo pa ng hindi bababa sa 10 modernong fishports nationwide para sa mahigit 2.2 million na mangangisda sa bansa.
Okay na, kasi magiging sentro na yan para sa ating mga mangingisda na connection, they have a connection sa ating mga ice plant, meron na silang connection sa mga frozen food na retailer. Mapupunta dito lahat para hindi na kailangan mag-abala at kagaya ng aking nasabi, hindi na kailangan na magbayad pa ng sino pa, kundi yung kinikita nila may iwan na sa ating mga mangingisda. Umarangkada na ang pagdinig sa Kamara patungkol sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ginisa ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Representative Terry Redon ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa mga tanong rin ni PBBM ukol sa mga proyekto, partikular kung paanong pare-pareho ang budget na nakalaan sa magkakaibang distrito. Pero sa hiwalay na ambush interview, mismong ang anak ng presidente at House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang aminado na hindi kakayaning pangunahan ng Kamara ang investigasyon dahil ilan sa idinadawit ay miyembro ng Kongreso. Para kay Congressman Sandro, mas maigi kung third party na lang ang mag-iimbestiga. I actually agree. Why would the body investigate itself? So you're in favor of creating an independent body? I think it would be wise and prudent on us to wait as to what the executive has to say and what their actions are with regards to the president's speech in the SONA. I think we shouldn't get ahead of ourselves. Samantala, nangako ang liderato ng Department of Public Works and Highways o DPWH na iimbestigahan rin ang flood control projects na hawak ng iba pang contractors, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. Ayon kay Public Works and Highways Chief Manny Bonoan, nagsimula na ang kanilang ahensya na tingnan ang mahigit 10,000 proyekto na nagsimula July 2022. Dagdag ng kalihim, ang mga mapipigang impormasyon ay magiging bahagi ng report ng Pangulo. We are trying to concentrate to look into the projects that were undertaken by itong mga 15 contractors as listed by the President. But having said that, it's not only the 15 contractors that we're looking at. Even after the SONA pronouncement of the President, that we had to look into all the status of the projects that we had submitted to the President. Hindi pa maituturing na victory para sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging hakbang ng Senado na i-archive o itabi muna ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa defense attorney ni Duterte na si Michael Powa, patuloy na tinutugunan ng bise ang mga alegasyon sa iba-ibang forum. Kabilang rito ay ang notice of disallowance ng Commission on Audit at reklamong isinampa sa Department of Justice kaugnay sa umano'y pagbabanta ng bise laban sa buhay ni Pangulong Marcos, unang ginang Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Dagdag ni Powa, sakaling hindi baliktarin ng Korte Suprema ang ruling nito sa impeachment case, magsasampa rin ng panibagong reklamo kontra sa bise sa susunod na taon. I don't think vindication or victory is really the proper term right now, because when we talk about vindication, then we're discussing the merits. At admittedly, wala pa tayo doon. But in terms of how do we now respond to these issues? On the contrary, there are actually cases filed against the Vice President, maybe not necessarily on the confidential funds just yet. But then we have, for example, yung grave threat na nasa Article 1 ng Articles of Impeachment. Laliza meets Kentaro Sakaguchi. Ipinasilip ni Blackpink member Laliza ang trailer para sa short film na Dream. Tampok ang Japanese actor na si Kentaro Sakaguchi. Sa trailer, makikita ang bonggang collab ng dalawa na lalong nagpa-excite sa fans. Ang Dream ang ika-13 track sa kanyang debut album na Alter Ego na inilabas nito lang Pebrero. Nakatakdang i-release ng Dream music video August 14, 11 a.m. oras dito sa Pinas. Susunod, hindi makatarungang pagpapateport ng Amerika sa ilang Pinoy seafarers, kinastigo ng ilang senador. At sa showbiz, ang bagong dream come true ni Marjorie Barreto. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Stable na ang kalagayan ng isa sa mga estudyanteng nabagsakan ng tipak ng semento mula sa isang condominium sa Tomas Marato, Quezon City nitong Martes, August 12. Ayon sa kaanak ng biktima, sa ngayon ay inoobserbahan na lang ang kondisyon ng bata. Nakikipag-ugnayan na rin anya sa kanila ang Homeowners Association ng naturang gusali. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pagbibigay ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Nais ng ilang senador na maghain ng protesta ang gobyerno ng Pilipinas laban sa US authorities dahil sa anilay hindi makatarungang pagpapadeport sa ilang Pinoy seafarers. Ayon sa Department of Migrant Workers, tinarget ng US Customs ang mga tripulanteng Pinoy at inakusahan pa ang ilan ng pag-access ng child pornography. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Humarap sa Senado ang ilang Pinoy seafarers na ipinadeport mula Estados Unidos dahil sa akusasyon ng pag-access umano ng child pornography. Si Romeo Samonte mag-iisang taon nang hindi nakakasakay ng barko matapos maharang ng mga otoridad sa US. They found videos of my 3-year-old son. Question nila kung sino po yung bata na yun. Na bakit daw po inaalikan namin nung misis po namin, taka yung wala po siyang short na salawal. Kalaunan ay walang nakitang pruwebang US authorities na magdidiin kay Samonte kaugnay sa malalaswang online content. May ilan namang Pinoy seafarers na idineport din matapos umanong dumaan sa selective search ng mga tauhan ng US Customs and Border Protection. Kaya't hirit ni Senador Raffy Tulfo, chairman ng Committee on Migrant Workers. Yung gobyerno natin mag-file ng protest sa US government and telling them na we're being singled out here at wala namang talagang due process, pinadeport sila na wala namang ebidensya. Sa investigasyon ng Department of Migrant Workers o DMW, lumabas na walang basihan ang mga akusasyon laban sa Pinoy seafarers at tila sadya silang tinarget ng US authorities nang mag-raid sa cruise ship na nakadaong noon sa Virginia, USA. Unfortunately, they were not randomly selected. They were specifically and definitely and categorically identified. Pag sumampo po yung CBP sa barko, andun na po yung pangalan nila, may pangalan po sila. At kakatukin na sila diretso sa kabina kasama yung officer ng kanilang cruise. Dagdag na ahensya, hindi nabigyan ng due process sa mga Pinoy seafarer dahil walang consular representation at hindi rin inabisuhan ng Philippine Consulate. Sa ngayon, nag-alok ang TESDA na upskilling program sa mga apektadong seafarers para makapagtrabaho rito sa bansa. Ayon naman sa DMW, ipagbibigay alam nila ang insidente sa US Embassy sa Maynila. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nasa 9,000 illegal online gambling sites na ang naipasara ng Philippine National Police Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Babala ni CICC Deputy Executive Director Aboy Paraiso, maaaring lumobo pa ang bilang ng mga online gambling sites ngayong mismong gobyerno na ang nagpapasara ng mga ito. Mas pinaiigting rin anya ng pamahalaan ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi lang sa illegal gambling kundi pati na rin kontra sa mga illegal recruitment scams. Matatanda ang una nang nag-issue ng show cause orders ng CICC sa social media influencers na promotor ng illegal online gambling. Dahil sa threat monitoring center natin, talagang inaasahan natin na aakyat to dahil aktibo tayo sa paghahanap ng mga illegal gambling sites na to, illegal scam sites na to. Pabirong nagbabala si Interior Secretary John Vic Remulla ng parusang death penalty laban sa mga empleyado ng gobyernong mapatutunayang sangkot sa online gambling. Ito ay matapos na kumpirmahin ng kalihim na handa ang Department of Interior and Local Government na isumiti ang listahan ng mga opisyal na sangkot sa online na sugal. Binigyang diin ni Remulla na saklaw ng Memorandum Circular 2025-082 ang mga empleyadong nasa ilalim ng himpilan ng DILG. Dagdag ng kalihim, ang sinumang mahuhuling nag-online sugal ay maaaring mapatawan ng suspension o kaya masampahan ng kasong administratibo sa ombudsman. Maaari pa rin naman anyang bumisita sa mga sabungan ang mga opisyal ng pamahalaan, pero hindi ang para tumaya pa. Umaapela sa CIDG ang kampo ni Police Senior Master Sergeant Joey Encarnacion, isa sa mga idinadawit na pulis sa kaso ng mga nawawalang sabungero.
Naanilay ilabas na ang mga affidavit ukol sa reklamo. Partikular na hinihingi ng abogado ni Encarnacion ang salaysay ng 12 dating tauhan ng self-confessed whistleblower na si Julie Patidongan. Nakaalarma para sa kampo ang pagkabigo umano ng CIDG na isumite sa Department of Justice ang kopya ng affidavit. Gayunpaman ayon sa DOJ, kung sakali ay kaunti ang bigat ng affidavits na ito dahil iniaalok ito mismo ng depensa sa kaso. Wala pang komento ang CIDG sa issue. Dream come true para sa aktres na si Marjorie Barreto matapos makumpleto sa wakas ang kanyang college education sa edad na 51. Sa Instagram post, emosyonal niyang ibinahagi na hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan bago makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan anyang isantabi ang kanyang pag-aaral noon para sa showbiz, pagiging ina, at kalaunan ay para sa public service at pagnenegosyo. Nagpasalamat naman si Marjorie sa Philippine Women's University at sa kaibigang si Rufa Gutierrez na nagtulak sa kanya na bumalik sa kolehiyo at makuha sa wakas ang kanyang diploma. Congrats! Abangan sa Balitang Showbiz, Nadine Lustre sumabak sa pasarela training. Kung bakit, tutukan. At Justin Bieber nagbahagi ng sweet moment kasama ang asawang si Hailey Bieber. Diyan lamang po kayo, babalik agad ang Balitang A to Z. Usap-usapan sa social media ang pasilip ni Nadine Lustre sa kanyang pasarela training sa ilalim ng isang pageant runway coach. Uy, para saan kaya ang training na ito? At sa kabila ng mga kontrobersiya, Justin Bieber nag-share ng sweet moment kasama ang asawang si Hailey Bieber. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Ling Garcia. Getting ready na ang award-winning actress na si Nadine Lustre matapos mag-practice rumampa kasama ang international pasarela trainer na si Ian Lawrence Mendahar. Si Ian ang runway coach ng beauty queens gaya ni Pia Wurtzbach, Kylie Versosa, at Tisa Manalo, Winwin Marquez, Michelle B at marami pang iba. Sa Instagram, ibinahagi ni Direk Jun Lana ang snap sa pasarela training ni Nadine. Pero para saan ba ito? Ito ay para sa upcoming film na Call Me Mother na isa ring official entry sa MMFF. Marami ang naiintriga sa kung ano nga ang magiging role ni Nadine sa pelikula, lalo na't makakasama ng aktres ang MMFF box office queen na si Vice Ganda. Inaabangan na ang mga detalye at trailer ng pelikula. Very sweet and going strong naman sina Justin Bieber at wifey na si Hailey Bieber. Sa Instagram, proud na flex ni JB ang kanilang sweet moment na tila nagpipiknik. Marami namang fanay ang kinilig at nagbigay ng positive comments sa post. Kamakailan lamang naglabas ng album si Justin na Swag na hango sa kanyang devotion bilang ama at asawa. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Tunay ngang kapag tunay ang mga kaibigan, laging nakasupport yan. Pero ang goal na inaasam-asam, masungkit na nga kaya. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa mamamahayag at abogadong si Glenn Greenwald. Ang sabi niya, ang pagiging tapat at bukas ay para sa mga nagseserbisyong publiko.
At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.